Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang At sa ating mga kakompetensya, good luck. Tignan mo nga naman, magkasintahan. Isang Braganza at Valiente. This is getting more interesting. Anyway, this is my friend Gardo. Gardo Valiente, also known as Nicolas Vallejo. Nice to finally meet you. Nahanap ko na ba si Doña Trini? Oo. Paglalaroan natin sila na parang mga daga sa perya. Wala nang laban si Gardo sa kaso nyo. Unti-unti mo nang mababawi lahat ng ari-arian ng angkan ninyo. Gusto kong makilala ang tunay na Gardo na nagpaikot sa kapatid ko. Nako, salamat dun sa doktor na umagapay sa kanya. Pati siyempre kay Miss Mila. Mag-iingat ka doon. Kasi hindi natin siya kilala eh. Hindi rin natin alam kung ano yung nakaraan niya. Miss Mila, anong ginagawa niyo dito? Sino nagpatawag na meeting? Ba't di ako nasabihan dito? Don't worry, Mr. Valiente. Or Mr. Vallejo. Huwag lang naman dapat ipagkataka. Nandito ako dahil ito ang first board meeting ko bilang chairperson at CEO ng Regalado Holdings Incorporated. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ko ipinagdadamot sa inyo ang pagmamayari ninyo. Etong kumpanyang to, ipinangalaga sa akin ng kapatid nyo. Hindi ko maintindihan. Una ang bahay pangarap, pangalawa si Myla. Ano ba talaga ang balak ninyo? Bakit nyo ginagawa to? Isang taong tuso lang ang makakapag-isip na ang lahat ng binabalak ng isang tao ay may motibo. Wala akong tinatago. At lalong hindi ako tuso. Uulitin ko yung tanong ko. Bakit ninyo ginagawa ito? Bakit hindi? Kulang pa yan para makabawi ako sa ginawa mo sa panahon mo. Ang ibig nyo sabihin? Pinatay mo ang kapatid ko. Hindi ko siya pinatay. Ang pumatay sa kanya si Doña Trining. Maaaring kay Doña Trining nang galing ang siga na pumatay sa kapatid ko. Pero ikaw ang nagsimula ng mitya. Ikaw ang naglapit sa kanya sa apoy. Ginamit mo siya para makapaghiganti ka. Para magawa mo at makamtan ang tinatamasa mong buhay ngayon. Mr. Valiente, mapapasayo ba ang Villa Braganza, ang negosyo, ang kasintahan mo, ang paghiganti mo, kundi dahil sa kapatid ko? Hindi ka makasagot. Dahil alam mo, nagsasabi ko ng totoo. Gamitan ang laban, ang laro sa mundong ito. Minalas ka lang sa pagkakataon na to. Kuya, tulungan niyo ako. Pinumupag ako ng asawa ko. Tulungan niyo ako. Nahahati po kasi ako, Tito eh. Kasi nakilala ko Miss Mila, mabait at saka mapagbigay. Pero pagkaharap naman si Gardo, iba yung katauhan ni Miss Mila. Matagal na wala si Mila. Kaya madali sa kanya ang pag-isipan ng masama si Gardo sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Don Luis. Alam mo yung mga tao kasi hindi makatanggap ng pagpanaw. At ibinabaling nila ang kanilang frustration sa galit, sa pagduda at paghiganti. So ang ibig sabihin po noon, wala silang pinagkaiba ni Gardo? Siguro parehas man sila, alam naman natin na hindi sila mga masamang tao. Mga tao lamang silang nagmahal, nawalan at nasaktan. Yun ang kailangan mong isipin. Sige, mabata. Sige. Hello? Miss Mila, gusto ko po kayo makita. I'm sorry, Mr. Valiente. Pero the documents presented by Miss Arden hold true. Makipaglaban man tayo sa korte, ay milagro na lang kung makakakuha tayo ng settlement. Gayunpaman, pipilitin namin ayos nito ng tahimik para naman hindi maapektuhan ang inyong reputasyon. But Rancho Regalado has to go for now. Walang problema, attorney.
Mas makakasira sa akin pag hindi natin balik kay Miss Arden yung nararapat para sa kanya. Okay lang. Bagay natin yung gusto niya. Please sit down, Miss Myla. Salamat. Nakapag-order na ako. Masarap ang steak nila dito. Hope you like it. Pasensya na po kayo, pero kailangan ko rin po umalis kaagad. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo. Can't it wait after dinner? Sa totoo lang po, wala po kasi akong gana. That's a shame. Okay, let's hear it then. Lumaki po ako sa Braganza. At nakita ko po kung paano paikot-ikutin ni Mama ang mga tao sa paligid niya. At nakikita ko na parang ganun na rin po kayo. Ano po bang pinaplano niyo, Miss Mila? Ginagamit niyo ba ako para makaganti kay Gato?